Kilala niyo na naman ako, di ba? Mabilis lang ako mag-preach. So, tayo po'y tumayo at let us open our Bible on Jonah, Book of Jonah, sa Old Testament. Basahin lang natin yung verse 1 to 3. Chapter 1 pala. Sorry po. Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Sorry po. Basahin ko na lang po mga kapatid and sundan nyo na lang po ako. Jonah chapter 1, verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, Diyos na mapayarahan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi po ng inyong salita. Dalangin nga po namin, Panginoon, sa hapon na ito, na gabayan nyo nga po kami ng inyong banal na spirito at nawa, bigyan nyo nga po kami ng karunungan, Panginoon, nang sa ganun po ay maintindihan po namin ng aming pag-aaralan sa hapon na ito. At itago nyo nga po ako, Panginoon, sa inyong likuran upang sa ganun ay kayo nga lang po ang makita sa hapon na ito. Ang lahat po nito ay aming sa magdalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So, ang pag-aaralan natin ngayon sa hapon na ito is Life of Jonah and lessons we can learn from it. Sobrang haba nito pero pinaikli ko na lang. So sa kwento ni Jonah, alam naman natin, di ba, yung kwento ni Jonah kung saan siya yung kinain ng malaking isda. Pero sa buhay ni Jonah, hindi lang yung tungkol doon sa malaking isda. Ito din ay tungkol sa tapat na Diyos, sa nag-aatubiling propeta, which is si Prophet Jonah. At isang makasalanang lungsod, which is yung Nineveh. At sa hapon na ito, nais kong pag-aaralan natin yung 3 bagay na makukuha natin sa buhay ni Jonah. Diba? Mabilis lang po ito. Una is, you can't outrun God's call. Diba? After ma-receive ni Jonah yung instruction ni Lord na kung saan pinagpipreach siya sa lugar ng Nineveh, ano naging response ni Jonah? Tingnan natin sa chapter 1, verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish, di ba? Ang ginawa niya, after niya ma-receive yung instruction ni Lord na mag-preach siya sa Nineveh, tumakas siya. Sa halip na sumunod siya, tumakas siya. Sumakay siya sa barko na papuntang Tarshish at ang ginawa ni Lord, binigyan siya ng malakas na hangin. Tingnan natin sa verse 4. But the Lord sent out great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. So yung sinasakyan na barko ni Jonah is halos mano na dahil merong malakas na hangin at tempest. Pero anong ginawa ni Jonah? Akala ko magre-repent na siya. Ang ginawa niya, nagpatapon siya sa dagat. Na kung iisipin mo, kumalma. After nun, kumalma yung dagat. Pero nagbasa ko sa komentary kasi parang naisip ko na, nagrepent na siya, susunod na siguro siya kay Lord. Pero ang ginawa niya, sign pa rin pala yun na gusto niya takasan si Lord. So, anong ginawa uli ni Lord? Doon na siya nagpadala ng malaking isda. So, anong lesson na pwede nating makuha doon? Na kapag may pinagawa sa atin ng Diyos, maaaring matakot tayo magdalawang isip kagaya ni Jonah. Pero ang tawag ng Diyos ay may layunin. Bakit ba inutusan ni Lord si Jonah na pumunta sa Nineveh? Para mag-preach kasi nga, napaka-wicked na nung city ng Nineveh. Diba? Huwag na nating antayin na magpadala pa ang Diyos ng mga trials o pagsubok bago tayo sumunod. Diba? Kasi after ma-receive ni Jonah yung instruction, ang ginawa niya, tinakbuhan niya eh. So nagbigay si Lord ng pwedeng trials kay Jonah, which is yung tempest and yung malakas na hangin. Pero ang ginawa ni Jonah, nagpatapon siya sa dagat. So, sabi ni Lord, ang kulit mo imbis na di ka pa rin susunod. So, pinadala niya yung malaking isda, diba?
So sa ating mga kapatid, huwag na natin antayin na magkaroon pa tayo ng mabigat na pagsubok o problema para lang sumunod tayo kay Lord. Pangalawa, God's grace is greater than our failure. So ito na, nung kinain na si Jonah nung malaking isda, di ba? Anong ginawa niya? Sa Jonah chapter 2 verse 1, nanalangin si Jonah, sabi, "Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly." Di ba? Nagrepent na siya. Nagrepent siya dun sa belly ng malaking isda. At ano ang naging response ni Lord? Dininig siya ng Diyos. Tingnan natin yung Jonah chapter 2 verse 10. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. So yun nga, nagrepent si Jonah. At nang sa wakas, nung nangaral na siya sa Nineveh, nagsisi ang mga tao at pinatawad sila ng Diyos. Di ba? So anong pwede natin matutunan doon? Na walang sino man ang makasalanan para sa biyaya ng Diyos. Hindi si Jonah na kung saan tinalikuran niya yung utos ng Diyos. Hindi ang Nineveh na kung saan alam naman natin na napaka-wicked ng lugar na yon. At hindi rin tayo, di ba? Wag natin isipin na, nagkamali ako. Hindi na tayo sa grace ng Panginoon. Pero hindi dapat ganun ang isipin natin, mga kapatid. At ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula sa mga nagsisisi. Binigyan niya ng panibagong pagkakataon si Jonah na binigyan niya ng second chance si Jonah. Tingnan natin sa Jonah chapter 1 verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying. So binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ito na, last na. At last is God's heart is bigger than ours. Diba? Ito na, after na magrepent ng mga taga-Nineveh, imbis na matuwa si Jonah, nagkaroon siya ng dito niya sa kanyang puso. Kasi gusto niya talaga na maparusahan yung mga taga-Nineveh. Pero bakit ba? Mamaya malalaman natin. Kaya talaga ayaw mag-preach si Jonah sa mga taga-Nineveh. Kasi pagkatapos siya mag-preach, diba? Nangaral si Jonah sa Nineveh. Ang buong lungsod ay nagsisi simula sa kanilang hari hanggang sa pinaka-ordinaryong tao sa kanila sa lugar ng Nineveh. At yun nga, di na tinuloy ng Diyos na parurusahan sila kasi sabi kay Jonah, mangaral ka sa Nineveh, tas pag hindi sila nagrepent within 40 days, sisirain ni Lord yung Nineveh. So yun nga, nagalit siya, hindi niya alam yung kabutihan ni Lord, kundi dahil alam nga ni Jonah na mabuti si Lord. Kaya nga tignan natin, mga kapatid, yung Jonah chapter 4 verse 2. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. So sa chapter 4 verse 2 ng Jonah, nanalangin siya sa Diyos at ipinaalala niya kung bakit siya talaga tumakas. Sabi na, alam ko, Panginoon, na ikaw ay maawain, mapagpatawad, mabagal magalit, sagana sa kabutihan. Alam niya kasi na kapag nagsisi sila, patatawarin mo sila, di ba? So in this verse, ginamit ni Jonah yung katangian ni Lord, hindi para compliment, but to complain. Kasi alam niya na ganun nga yung mangyayari, na pag nag-preach siya sa Nineveh, at magsisi yung mga taga-Nineveh, is patatawarin sila ni Lord. At si Jonah kasi, galit siya sa mga taga-Nineveh kasi alam naman natin na yung mga taga-Nineveh is kilala sila, sa mga hindi nakakalam, ang Nineveh is capital ng Assyrian Empire na kung saan napag-aralan naman sa Bible School napag-aralan naman sa Bible School na naging cruel sila sa bansang Israel. So, ang gusto talaga ni Jonah is maparusahan sila, hindi sila mabigyan ng redemption o ng pagpapatawad ni Lord. At yun nga, ang problema kay Jonah,
hindi kakulangan sa kalaman tungkol sa Diyos. Kung hindi kakulangan sa kaparehong puso ng Diyos, di ba? Kaya isipin mo naman, pwede namang ang dami namang prophet na pwedeng utusin si Lord, eh. Pero bakit si Jonah pa? Kasi para din ipamulat kay Jonah na ang awa ng Panginoon hindi lang dahil sa hindi lang para sa mga karapat-dapat, para din yun sa mga unworthy, di ba? Sabi nga, ang awa ng Diyos ay para sa lahat ng tao, kahit sa mga makasalanan na tingin natin ay hindi karapat-dapat. Kahit kagalit mo yan, di ba? Parang, for example, alam mo kagalit mo, share-sharean mo ba, di ba? Sa ating perspective, hindi natin share-sharean eh. Pero, ang utos sa atin ni Lord, sharean pa rin natin, di ba? I-extend natin yung mercy at love ng Panginoon sa atin. And last is, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa pagsunod sa utos, kundi dapat kasabay ang tamang puso, di ba? Kasi si Jonah, sige, ginawa niya yung utos sa kanya ni Lord. Pero ang tanong, nasaan yung puso niya, di ba? Ayaw na talagang bigyan ng second chance yung mga taga-Ninive. Gusto niya talaga maparusahan, di ba? Kahit minsan nangyayari to sa atin yung inutos ng pastor. Parang for example, sa akin ngayon, parang noong una napilitan lang talaga ako kasi, dapat ang practice preacher natin is si Brother JC. Pero dahil kailangan nila Brother Raymond na mauna sa ABBC, na-move yung schedule. So, nung una talaga, nag-aalinlangan ako. Gusto ko pa nga magpapalit di ba? Pero inisip ko na lang na opportunity yun para mapag-share, di ba? Para ma-practice ko rin yung pananalita ko dito sa harap. So, yun nga, magkaroon tayo ng tamang puso sa pagsunod sa Lord. Huwag yung inutos lang, kaya susundin mo lang kasi inutos sa'yo, di ba? So, yun lamang po mga kapatid, nawa ay may natutunan tayo sa hapon na ito. Ang lalamunan.